natin pong pag-aaral sa Sunday School tungkol sa pamilyang Kristiyano. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating Panginoon. Let's praise Him. Hallelujah. You are worthy, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Tayo manalangin, mga kapatid. Panginoong Jesucristo, pinupuri at pinasasalamatan ka namin sa pagkakataon na yung pinagkaloob sa amin upang kami magkasama-samang muli sa iyong dakilang pangalan at upang kami, Lord Jesus, ay makatanggap ng makalangit na kaunawaan na tanging nagmumula lamang sa iyo at siyang kinakailangan namin, Panginoon, upang sa aming pamumuhay, kami, Panginoon, ay kumilos at mamuhay ng naayon sa iyong kalooban, naayon sa iyong dakilang mga salita, may pagsunod, Lord Jesus, sa iyong mga utos. Nais namin, Panginoon, ang iyong plano para sa aming mga pamilya, ang siyang matupad. Kaya, Panginoon, buksan mo ang aming mga puso at ang aming mga isipan. Lord God, ang iyong inihanda na aral, Panginoon, hallelujah, na karunungan, Lord Jesus, hallelujah, ay ibuhos mo tungo sa amin, Lord God, hallelujah. Nawa ito ay hindi lamang tumanim sa aming mga puso at sa aming mga isipan, kundi ito, Panginoon, ay maisabuhay namin, Panginoon. Lord Jesus, pagpalain mo po ang bawat isa na makikibahagi sa gawaing ito at naway may bahagi din namin, Lord, hallelujah, ang makalangit na kaunawaan na iyong ipagkakalob sa amin sa mga tao, sa mga kaluluwa, Panginoon, na nangangailangan makakilala sa iyong dakilang kalooban. Maraming salamat po, Panginoon. Gamitin mo lamang po ng buo mong kalayaan ang iyong lingkod at ang bawat isa na naririto na makikibahagi sa gawaing ito. Ito po, Panginoon, ang aming dalangin sa iyong matamis, makapangyarihan at natatanging pangalan sa pangalan mo, Jesus. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Tayo po ay makakaupo. Praise the Lord. Magandang umaga po sa lahat. Sa walang pagtatagal, pagpatuloy po natin ang pag-aaral natin tungkol sa Kristiyanong pamilya. Okay, now, mga kapatid, kayo nyo matatandaan nung mga nakaraang mga pagkakataon na ang inyo pong lingkod ang siya pong nagbahagi ng aral. Hallelujah. Pinag-aralan po natin yung tungkol sa pag-aasawa, yung kahandaan sa pag-aasawa. Amen. Hallelujah. Na kinakailangan para maging handa sa pag-aasawa, nandoon pareho yung physical maturity at emotional maturity. Hindi pwedeng kulang ang isa sa dalawang requirements nun, mga kapatid. Hallelujah. Kadalasan, mga kapatid, sa ating lipunan, physically mature, pero kulang sa pagiging mature emotionally. Kaya, may mga pagkakataon, mga kapatid, na hindi nagaganap ang plano ng ating Panginoon. Na yun nga, 'di ba, ang plano ng ating Panginoon, yung pinag-isa ng ating Panginoon, lalaki at babae, hindi kahit na sinong tao ang maghihiwalay. Ngunit dahil nga sa kakulangan ng emotional maturity ng ilan na pumapasok sa pag-aasawa, mga kapatid, ang nangyayari, sila mismo ang nagdedesisyon na tapusin ang pagsasama. Tandaan natin, mga kapatid, na emotional maturity is characterized by having the ability to take responsibility for one's own actions. Kung hindi pa tayo handa, kung hindi pa natin kaya na pangatawanan yung ating mga aksyon. Marahil hindi pa tayo nakahanda para sa pag-aasawa. So nariyan, mga kapatid, freedom that comes with responsibility. Now, mga kapatid, hallelujah, nakikita po ninyo itong graphic na ito. Pupunta naman tayo ngayon sa topic ng tahanan. Okay? So nariyan na ang mag-asawa, magkakaroon sila ng anak, nandoon yung pamilya. Ano naman ang papel na ginagampanan ng tahanan? Makikita natin dito, mga kapatid, dalawang klase ng bahay. Amen? Saan nyo gustong tumira dyan? Kung halimbawa kayo pagkakalooban ng pagkakataon. Alin dito? Ito? Ito, mas gusto mo, Sister Bex? Bakit? Sige nga, bakit mas gusto mo to? Teka lang, wait lang ha, mga kapatid. Baka isipin natin to scale ito. Kasi parang halos magkasing laki lang sila. Pero tingnan natin, mga kapatid, yung laki ng pintuan. Kasi di ba usually standard ang laki ng pintuan, di ba? Relative sa laki ng pintuan, di ba ito, 2 palapag to. Di ba? Ibig sabihin, mas malaki to. Ito,
Di ba? Isang palapag lang siya, tsaka may kaliitan. Siguro, kung titingnan natin, relative sa laki ng bahay, siguro ang laki nito, mga ganito lang siya. Ganyan. Di ba? Mm. Sa Sister Vex, mas gusto mo pa rin sa ganito? Bakit po kaya? Para sa akin po, mas gusto ko yun. Kasi nasa kanan. Kasi yun doon, yung nasa kanan, parang actually sa karanasan ko, yung sa kanan, perfect. Sa dalawang asawang magkasundo, magkaano, pero may time na nag, nag aaway, hindi maiwasan sa mag-asawa na may konting anuhan, di pagkakaunawaan. Dapat, yung ganong yun, dapat nasa gitna si Lord. Pag wala sa gitna si Lord, na ano nang hiwalayan, kagaya ko. Yung ganyan na bahay, perfect sana. Perfect, maayos sana. Kaso nga lang, may time na nagkaroon kami ng di pagkaunawaan. May time na ako, hindi sumusuko, siya, nagkaroon kami ng mabigat na problema. Parang siya'y nagbago. Parang tumagilid siya. Tipong pinabayaan niya ako. Yun. Pinabayaan niya ako, hindi ko naman siya hinahangad na financial. Ang gusto ko sa kanya, suporta. Yung suporta na yun, dun siya nawala. Magaling lang siya pag nandyan ang mga kapatid ko. Asikaso ako, pakain ako. Nung walang kapatid ko, bahala ka sa buhay mo, kumain ka o hindi. Yun ang pinakamabigat. Kaya naaalala ko pag may maliit, mas naaalala ko yung tipong maliit na bahay. Kasi sabi ko, akala ko, para sa akin, nung unang nakapasok ako dyan, isip ko, perfect na perfect. Yung pala, pag wala pala si God, nawawala rin ang pagka-perfect ng bahay. Yun lang, para sa akin na, kasi ranas ko eh. Ayun lang. Salamat po. Palakpakan natin ang Panginoon. So, praise God. Ilan, ilan sa mga points na nakuha ko doon sa shinare ni Sister Bex. Number one, yun nga, kinakailangan mga kapatid, nandoon ang Panginoon sa gitna ng pagsasama. Number two, siguro, ewan ko, ayoko mag-psychoanalyze mga kapatid, pero siguro masasabi natin, based doon sa pagkakwento ni Sister Bex, baka hindi pa emotionally mature yung naging partner niya, no? Kaya ganun. Parang ang dating sa akin, Sister Bex, baka naman ang pinakasalan nun yung mga kapatid mo. At sabi mo kanina, di ba, pag nandoon yung mga kapatid mo, magaling siya, di ba? Pero pag wala yung mga kapatid mo, parang, oo, di ba? So, emotional maturity. Hmm. Ah. Oh. Okay. Gets ko. So, pakitang tao. Kasi kapag ka may ibang tao, lalo na kung kamag-anak mo, Sister Bex. Hmm. 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 So, mga kapatid, maraming beses na natin sigurong nabasa, narinig, na a house is not necessarily a home. Magkaiba yung house sa home.
'Di ba? Yung house refers to the physical structure, yung building. 'Di ba? So yung nakikita natin dito, 'di ba? Yung mga larawan na yan ay mga gusali. 'Di ba? Ngayon ang tanong, ito bang mga gusaling ito ay maituturing na tahanan? 'Di ba? Kasi ang pagiging tahanan, hindi yan lamang may kinalaman doon sa sa physical na gusali, yung nakikita natin. 'Di ba? Kundi kung ano yung nagaganap, ano yung mga relationships sa loob noong gusaling 'yon. So, kung ang sabi kanina ni Sister Bex, eto mas pinipili niya, tapos nabanggit niya siguro ang idea is, kahit na ito ay mas maliit, ngunit kung ito naman ay may tuturing na tunay na tahanan dahil sa relationships, yung quality ng relationships, tsaka yung mga nagaganap sa loob ng tahanan, ang loob ng gusaling ito, di ba? Maaring, yun nga, yung term ni Sister Bex is perfect para sa kanya. Nandoon ang Panginoon. Ito, hindi naman din natin masasabi, baka naman maganda din ang nangyayari sa loob, di ba? Pero, yun nga, mahirap kasi na tayo ay ibabatay lamang natin yung ating judgment, sa kung alin ba rito yung mas mainam sa pamamagitan lamang nung nakikita natin. Di ba? Ako, kung ako tatanungin, ay mas pipiliin ko to. As long as ito ay maituturing na tahanan, may quality relationships, yung family sa loob. Di ba? Kasi mas maraming di ba? Practical lang. Pero kung ito ang pagkakaloob ni Lord, ganda din, di ba? Yung nga lang, gaya na sabi ni Brother Ray, kakaiba siya, bakit wala ngang bintana? Di ba? O baka nga nandun sa kabilang side, ano? Baka nandun sa kabilang side. Anyway, so mga kapatid, the home. So take note, ang tahanan, mga kapatid, ang ating Panginoon din ang nagtalaga niyan. And the home serves as the place of strength, solace, and security. So, strength, kalakasan, solace, kapayapaan, security, kapanatagan. Okay? So now, tingnan natin mga kapatid, yung tahanan bilang lugar na itinalaga, nilikha ng ating Panginoon para sa sangkatauhan. Take note mga kapatid, at isa sa mga napakagandang makikita natin sa Genesis chapters 1 to 3, bago nilikha ng ating Panginoon ang tao, pang ilang araw na nga nilikha ng Panginoon ng tao? Pang ilan? 6. Okay. So from days 1 to 5, mga kapatid, magtataka tayo, ba't hindi muna nilikha ng Diyos ang tao? 'Di ba? Kung mahal na mahal pala ng Diyos ang tao, priority ng Diyos ang tao, ba't hindi niya muna nilikha ang tao? Day 1, bakit hindi niya nilikha ng day 1? Imagine na lamang natin, mga kapatid, kung nilikha agad ng Diyos ang tao, tapos hindi pa nakahanda yung lugar na pananahanan niya, yung mga pangangailangan niya. Kaya mga kapatid, napakaganda. Isipin natin parang children's story lamang ang Genesis. Kung paano nilikha ng Panginoong Diyos ang sansinukob. Pero mga kapatid, doon pa lamang, sa simula pa lamang, matutunghayan na natin sa Genesis, yung pag-ibig ng Panginoon para sa atin eh. Kasi mga kapatid, inihanda niya muna ang lahat ng kakailanganin ng tao. Di ba? Liwanag, tsaka dilim, di ba? Pinaghiwalay niya. Di ba? Let there be light. Kakailanganin ng tao. Imagine mo mga kapatid, kung ikaw nilikha ka ng Diyos, kung ba ikaw yung unang taong nilikha ng Diyos, tapos mga kapatid, walang liwanag. Wala kang nakikita. Para saan pa na nilikha ka ng Diyos na mayroong mata? Amen? Para saan pa na nilikha ka ng Diyos na mayroong kang baga, meron kang ilong, meron kang bibig, wala pa namang hanging hihingain, di ba? Kuha ninyo, nilikha muna ng Diyos ang lahat ng kakailanganin ng tao. Now, bigyan ko pa kayo ng mga kapatid. So, medyo si segue ulit tayo sa sa biology. Okay?
Kung halimbawa nilikha ng Diyos, halimbawa lang nilikha ng Diyos ang tao, bago niya nilikha ang ilaw, mga kapatid, lilikhain tayo ng Diyos, wala tayong mata. Kasi para saan ang mata kung hindi naman tayo makakasagap ng liwanag? Kasi yun ang silbi ng ano eh. Kaya mga kapatid dito anong kinalaman ng ano yung sisay kong biology? Mga kapatid, alam ba ninyo na may mga hayop sa mundong ito na walang mata? O kung mayroon mang mata, reduced, na hindi talaga siya nakakaaninag ng kagaya natin. Tayo mga kapatid, may kakayahan tayo na hindi lamang masagap yung liwanag, kung hindi mga kapatid, yung nasasagap na liwanag ng ating mga mata, ipoproseso yan ng utak natin para makabuo ng imahe. Kasi basically, yung kulay na nakikita natin, ilaw yan na tumatalbog eh. Yung kulay na nakikita natin sa mga bagay, sa ibang mga tao, yan yung ilaw na dumadampi sa ibabaw nung bagay na yon, tapos tumatalbog. Tapos yung yung tumalbog na ilaw, yun yung nasasagap ng mga mata natin. Tapos nga, nakakabuo tayo ng imahe sa utak natin. Nakikita natin kung gaano kagwapo si Brother Ray. Nakikita natin na ang kulay ng kanyang damit ay maroon. Di ba? May mga ibang mga hayop, mga kapatid, nilikha ang ating Panginoon. Nakakasagap lang sila ng ilaw. Pero walang imahe na nabubuo sa kanilang utak. Okay? At meron ding mga hayop, totally mga kapatid, walang nakikita dahil walang mata. Kahit ilaw, hindi nila nasasagap. Kasi wala silang mata. Bakit? Kasi nakatira sila sa mga lugar na hindi naaabot ng liwanag. Okay? Kaya magpasalamat tayo sa ating Panginoon. Di ba? Tayo ay nilikha niya nang naaayon sa kanyang plano at ayon sa kanyang wangis. May kakayahan tayo makakita ng liwanag, may kakayahan tayo ma-appreciate yung iba pang mga nilikha ng ating Panginoon. Yung ibang mga nilalang ng ating Panginoon, kagaya nga nung sinasabi ko sa inyo mga hayop na walang mata or reduced yung kanilang mga mata, napakaliit, or totally walang mata, hindi nila ma-appreciate ang kagandahan ng mundo. Kagaya ng kung paano natin siya na-appreciate. So, nilikha ng Panginoon ang mundo, ang sansinukob para maging tahanan ng tao. Amen? Sa Genesis 1-3. Pero mga kapatid, ang pagiging tahanan ng mundong ito ay temporal lang. May panahon lamang na ilalagi natin dito. Ibig sabihin ng temporal. Dahil mga kapatid, di ba, may inihandang mas mainam na tahanan ang ating Panginoon para sa atin. Kung tayo, mga kapatid, ay niloob ng ating Panginoon na makasama sa kaligtasan na Kanyang iniaalay para sa bawat isa. Amen? Hindi dito ang ating permanenteng tahanan. Ito ay temporary lamang. Temporary lamang to. Kaya nga mga kapatid, napakainam na para sa ating mga Kristiyano, yung ating mga plano, yung ating mga ninanais, hindi lamang mga kapatid yung may kinalaman sa buhay natin sa mundong ito kasi yung buhay natin dito, limitado lang, may panahon lamang tayong ilalagi dito. Dapat yung mga plano natin, mga kapatid, yung mga inaasam natin, mga kapatid, ay higit pa sa tahanan natin sa mundong ito. Dapat nariyan ang ating inaasam, may kinalaman sa buhay na walang hanggan. Amen? Now, take note mga kapatid, sa Genesis mababasa natin na si Adan ang binigyan ng responsibilidad na i-maintain yung Garden of Eden. Di ba? Iniatas ng Panginoon kay Adan na siya yung magbigay ng mga pangalan sa mga halaman, sa mga hayop. Di ba? So, take note mga kapatid, si Adan, although, di ba, nung after na sila ay magkasala, di ba, ang naging hatol ng Panginoon, di ba, noon, nung nasa Garden of Eden sila, wala silang pagproblemahin eh.
Maliban doon sa bunga ng puno ng karunungan ng mabuti at masama, lahat pwedeng kainin eh. Di ba? So, maglalakad si Adan, si Eva, nagutom sila, pitas lang sila. Andiyan na, hindi nila kinakailangan magtrabaho talaga. Ang trabaho na maituturing ni na Adan at ni Eva, partikular ni Adan, nung sila ay nasa Garden of Eden, is to maintain the garden, is to maintain Eden. Yun lang. Hindi niya kinakailangan magbungkal, hindi niya kinakailangang magbuhat ng sobrang bibigat ng mga bagay, hindi niya kinakailangang maging tsuper ng jeep or tricycle para kumita ng pera, para meron siya ipapakain sa kanyang pamilya. Hindi eh. Doon sa lugar nila, nandun sa gana. Pero, nung nagkasala ang tao, mga kapatid, di ba, nandoon na kinakailangan mag-exert ng effort. Mas malaking effort ang tao para yung mga pangangailangan niya at ng kanyang pamilya ay matustusan. Pero ang isang napaka-importanting punto dito, mga kapatid, yung pagtatrabaho, yung pagtatrabaho, even before, mga kapatid, even before the fall of man, yung pagkilos para ma-maintain yung tahanan, mga kapatid, ay bahagi ng kalikasan na ipinagkaloob ng Panginoon sa tao. Amen? Hindi nilikha ng Diyos ang tao na wala siyang gagawin. Hindi siya kikilos. Di ba? Pipitas pa rin siya ng bunga. Hindi ang tamad na yung lang siya na gano'n. Di ba? Kikilos pa rin siya. So bahagi yan ng human nature. Ibig sabihin, mga kapatid, nilagay ng Panginoon sa tao ang kalikasan na kinakailangang kumilos para manatili ang kaayusan sa kanyang pinananahanan. Amen? So mga kapatid, di ba, ganun ang ginagawa ng mga ama ng tahanan. Di ba? Take note mga kapatid, hindi lamang yung gusali, kundi yung mga activities na nangyayari sa loob ng tahanan. Mga kapatid, meron niyang tinatawag na upkeep. Okay? Upkeep. Yung mga resources na kinakailangan para mapanatili yung pagkilos ng mga activities na yon. Amen? Yung pananatili na maayos, resources na kinakailangan para mapanatiling maayos yung tahanan mismo. Halimbawa, mga kapatid, hindi ba para maging komportable ang ating pakiramdam sa loob ng tahanan, di ba? Nariyan, meron tayong appliances. Tama? Electric fan, kung mas angat-angat tayo, aircon, di ba? Ano pa, mga kapatid? Refrigerator, para nga naman yung mga pagkain, hindi madaling mapapanis, di ba? So nariyan, ano pa, mga kapatid? Tubig, di ba? Tubig. Ngayon, hindi naman libre. Maliban na lang kung ikaw yung nakatira malapit sa sapa or merong balon. Di ba? May poso. Iigib ka. Di ba? Pero point is, kikilos ka para makuha mo yung tubig. Di ba? Pag mag-iigib. Kung ikaw naman ay kagaya dito, nakakabit sa Maynilad, o magbabayad ka. Di ba? Ibig sabihin, there has to be resources. Di ba? May mga resources na kinakailangang gamitin para mapanatili yung paggana, okay, ng maayos nung mga ginagawa sa tahanan. Yung tinatawag na upkeep. At para merong upkeep, kinakailangan, mga kapatid, na yung ama ng tahanan ang kauna-unahang tinalaga ng ating Panginoon para sa purpose na ito. Kaya hindi ba, tayong mga ama ng tahanan, ang ine-expect na maging provider, maging breadwinner. Di ba? So ngayon, kung manatili na maayos ang tahanan, manatiling maayos yung relationships sa loob ng tahanan, ito dapat ay magiging lugar kung saan nandoon ang mga members ng family, yung mga members ng household ay makakasumpong ng kalakasan. Mga kapatid, siguro mahirap sabihin na tayo ay nakatira sa isang tahanan kung every time na uuwi tayo, drained na nga tayo mula sa trabaho, parang lalo pa tayong nalolobat. Di ba?
Meron ba sa ating ganun dito? Sana wala naman, ha? Di ba? Na-drain ka na nga mula sa trabaho mo, pag uwi mo sa bahay, parang, kasi di ba dapat, pag uwi mo ng bahay, doon ka marerefresh. Di ba? Mare-recharge ka. Pero kung baligtad ang nangyayari, naku, dapat siguro, tingnan natin, mayroong nasa tahanan natin or maaring yung mga ugnayan sa pamilya natin, mga kapatid, maaring hindi talaga aligned sa kung paano ang nais ng Panginoon para sa atin. Ano? 'Di ba? Ito nga yung kasabihan, 'di ba? There is no place like home. Yung totoong tahanan na, kasi may ibang mga tao, ayaw nga umuwi eh. Bakit? Kasi lalo akong sinasakitan ng ulo. Lalo ako nakakaramdam ng kabigatan. Kaya imbis na umuwi ako, sa iba na lamang muna ako uuwi. Sa kabarkada ko. Di ba? Wag naman sanang sa Querida. Wag naman sana Wag sanang ganon. Di ba? Pero mga kapatid, may mga naririnig tayong mga reasoning ng ibang mga ano, 'di ba? Kaya sila naghahanap ng pangalawang ng ibang tahanan. Kasi doon sa tahanan na dapat talagang yun ang tahanan nila, hindi nila nasusumpungan yung kalakasan, kapayapaan, ano, yung kasiguraduhan. Amen? So hindi nila masabi na there is no place like home. Ano? Pero sana mga kapatid, para sa ating mga Kristiyanong pamilya, yung tahanan na ibinigay sa atin ng ating Panginoon, masasabi natin na there is no place like home. The home should be a place of strength. Okay? Where one can receive love and acceptance. Sige nga, suriin nga natin. Yung ating tinutuluyan, matuturing ba natin tong isang tunay na tahanan? Kung meron tayong checklist, tick boxes. Okay. Pag tayo ba ay naroon sa gusaling yon, nasa loob ng gusaling yon, kasama natin yung mga kasama nating naninirahan doon sa gusaling yon, nakakatanggap ba tayo ng pagmamahal at pagtanggap? Kasi kung hindi tayo nakakatanggap noon, marahil yun ang isang mabigat na dahilan kung bakit hindi tayo nakakaramdam ng kalakasan pag tayo ay nananatili doon. Kaya baka mas pinipili natin na sa iba mamalagi. 'Di ba? Now, take note that for children, it's the parents that serve as the primary dispensers of comfort. Alam natin mga kapatid na lalo na sa panahon ngayon, iba na ang mga kabataan. Amen? Amen? Iba na ang mga kabataan. Gayon pa man, tayong mga magulang, kinakailangan sa atin magmumula ang comfort na kinakailangan ng ating mga anak. Pero hindi ibig sabihin nun, mga kapatid, na ipagpo-provide natin ang comfort sa kanila, ay pamimihasain natin sila sa mga maling gawin nila. Amen? Dapat nandoon, mga kapatid, gentleness, yet, mga kapatid, yung pagtatama, yung correction na kinakailangan para sa ating mga anak. An ideal home is a place of security. Okay? Nandoon yung kapanatagan ng kalooban mo every time na nandoon ka sa tahanan. Kung pag umuwi ka, nakakaramdam ka na para bang palaging may death threat sa'yo. Diba? Kailan ka makakaramdam nun? Marahil kung meron kang isang kasama sa sambahayan na yon, nakagalit mo. Diba? Every time na hindi ka makatulog, tagang dilat na dilat ka. Bakit? Kasi baka pag napapikit ang mata mo, bigya ka na ng daga na ng unan sa mukha mo eh. Diba? Bakit? Kasi hindi maganda ang relationships. So, yun nga eh. Ang isang bahay, may tuturing siyang tahanan batay sa quality ng relationships ng mga naninirahan doon. So, mga kapatid, two concerns. May dalawang concerns lalo na para sa ating mga magulang, asawang lalaki, asawang babae. Take note, mga kapatid, we should never alienate people who do not have traditional families.
Ano yung mga non-traditional families? Yung kung halimbawa, hiniwalayan ng asawa, naiwan yung mga anak sa kanya, hindi na ba maituturing na pamilya yon dahil wala na yung ama ng tahanan? Pamilya pa rin yun, mga kapatid. Okay? Wag nating i-set aside na sabihin, ay, dahil wala, hindi man kumpleto yan wala yung ama ng tahanan, hindi yan maituturing na pamilya. Maituturing pa rin yan na pamilya, mga kapatid. Meron din, mga kapatid, yung mga singles, yung mga pinili na hindi sila mag-asawa. Ibig sabihin ba nun, dahil wala silang asawa, wala silang anak, hindi na sila maituturing na pwedeng magkaroon ng pamilya? Pwede naman, di ba? Pwede pa rin. Ano? Oh, widowed, yung mga namatayan ng asawa, divorced, gaya nung sabi ko sa inyo kanina. Paano naman yung mga mag-asawa na hindi talaga niloob ng ating Panginoon magkaroon ng anak? Di ba? Sila ba ay hindi rin maituturing na pamilya dahil walang mga anak? Maaari pa rin silang ituring na pamilya. Ano? So ingatan natin, wag nating itaatangi yung mga pamilya na walang ama ng tahanan or walang ina ng tahanan or walang mga anak. Ano, wag nating itatangi, sabihin niyo, ay, hindi ka sumusunod sa plano ni Lord. Mag-asawa ka na. Hindi ganoon, mga kapatid. Ano? Wag nating ano yun. Or hiniwalayan ka ng asawa mo. Hindi ka sumusunod sa sa kalooban ni Lord. 'Di ba? Ano nangyayari? Dinadown mo pa. 'Di ba? Huwag tayong maging mapanghusga, mga kapatid. Ano? So take note, mga kapatid, ito pa, isa pang concern. It is possible, lalo na para sa ating mga Kristiyano, to put more weight on family life than it can bear. Take note, mga kapatid, ang pamilya, okay? Ang pamilya, kinakailangan yung mga kabigatan sa buhay, hindi isa lamang yung bumubuhat. Dapat, di ba nga, ang sabi sa Bible, sabi ng ating Panginoon, di ba? Sa pamamagitan ni Apostle Paul, tama ba? Si Apostle Paul, bear one another's burdens. Di ba? Bear each other's burdens. So, mga kapatid, dapat nagsisimula yan sa pamilya. Kung may kabigatan, halimbawa, ang ama ng tahanan, hindi naman natin pwedeng i-expect na si pastor yung unang-unang magbe-bear ng kanyang burden. Ano na ang ginagawa ni Mrs.? Diba? Kung kaya rin na makibahagi ng mga anak, pero as much as possible, diba, dapat yung mga magulang yung parang nagsisilbing support, nagsisilbing haligi diba? As much as possible, kung hindi naman kinakailangan, diba, lalo na kung may yung kabigatan ay may kinalaman, mga kapatid, sa mga matters na sabihin na natin, pang-adult, di ba? Lalo na kung yung mga anak mga minor de edad pa, wag na muna nating ipasa sa kanila yung bigatin. Okay? Yung kabigatan. Pero di ba, unang-una na dapat na nakikibahagi sa ating kabigatan, yung ating pamilya. Kaya ganun din tayo, mga magulang, mga kapatid. Kung ang ating mga anak ay may mga kabigatan, tayo ang unang-unang ine-expect na makikibahagi doon sa kabigatang yun. Ang problema ngayon, mga kapatid, nangyayari to, mga kapatid, hindi natin may pagkakaila. At madalas, yung mga consequences hindi nagiging maganda. Ang nakikibahagi sa kabigatan ng ating mga anak, mga kabataan, ibang tao, mga barkada. Kaya mas nakikita nila na yung mga barkada nila yung nakaka-relate sa kanila, yung nakikishare ng kanilang burdens. Kaya doon sila pumupunta. Lumalayo ang loob nila sa ating mga magulang nila. Iwasan natin yon, mga kapatid. Hindi pa naman huli ang lahat kung merong nangyayari sa atin, may mga magulang na ganon, na tila baga lumalayo ang kalooban ng mga anak dahil mas napapaano sa mga barkada.
Isipin natin bakit kaya nangyayari yun. Posible mga kapatid, na yung ating mga anak or yung anak natin, yung mga barkada nila, yung nagsishare ng burden ng anak natin. When in fact, dapat tayo. Ano? So yan mga kapatid. So for the meantime, mga kapatid, hallelujah. So hanggang dito na lang muna. Itong next na lesson natin, mga kapatid, the making of a Christian home. Ano? So mayroong 1, 2, 3, 4 concepts. Ano? Kasi ang tanong dyan, paano ba tayo bubuo ng tahanan? Paano ba nabubuo ang isang tahanan? Okay? Of course, kung alam natin kung paano nabubuo ang isang tahanan, malaki ang maitutulong yan para alam din natin kung paano pananatilihin na maayos yung tahanan. Amen? Amen po ba mga kapatid? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Thank you, Jesus. Meron po bang nais na... Okay? Sister Marivic? Sige, ito, Mike. Paano po, Brother Billy, kung ang isang anak natin is pinapayuhan natin pero hindi nakikinig? So may burden siya. Instead na sa ating magulang lumapit, sa ibang tao lalapit. So nafe-feel natin bilang isang parent, lumalayo ang kalooban. Tinatanong natin ang sarili natin, saan kami nagkakamali? Saan kami nagkukulang? Ano po ang dapat maging reaksyon ng bilang magulang para may pagkakamali po ba sa inyong opinion po, Brother Billy? Kasi sa realidad, nangyayari yan sa akin ngayon. Kaya swak na swak po yung ano po. Naintindihan ko po. I think walang, kung tatanungin, walang isang general na sagot dyan eh. Depende yan doon sa sitwasyon ng anak eh. Tsaka depende rin po, I think, doon sa, relationship, yung current na relationship ng magulang sa anak. Kasi meron pong mga ako po ang based din sa sarili kong experience, kung halimbawa ay kaya po para lalo na po siguro masasabi natin na salamat sa Panginoon para po sa mga young parents po sa atin dito kasi nagagabayan tayo kung paano maging mga Kristiyanong mga magulang, 'di ba? Pero kung tayo halimbawa medyo sabihin na natin late na, 'di ba? Pero yun nga maaring nandoon na for instance yung iba yan. Depende po talaga sa kung akong tatanungin, depende sa kung ano yung parang wala yatang general na masasabing sagot. Pero isa ang alam ko na applicable sa lahat. Isang very applicable. At ito naman mga kapatid, hindi lamang may kinalaman sa pag-aayos ng relationship sa pagitan ng anak at ng magulang eh. This applies to all situations. Prayer. Prayer. Yes po. Before nating kausapin ang ating mga anak, pag-pray muna natin. Mag-pray muna tayo. Para sa akin para maiwasan mga kapatid. Kasi may mga pagkakataon, baka imbes na mapaayos yung ugnayan, baka ang umiral, mga kapatid, yung halimbawa, inis, galit, yung feeling natin na mas alam natin yung nangyayari kaysa doon sa kausap natin. At imbes na maging maayos, imbes na humantong sa maayos yung usapan, lalong parang nagkakaroon ng problema. Lalong bumibigat yung sitwasyon. 'Di ba? So yun ang para sa akin, isa sa mga prayer. Huwag nating aalisin ang prayer. Salamat po, Brother Billy. Tsaka pag lang natin, ipag-pray natin mga kapatid, hindi lamang yung anak natin, kung natin. Kasi mga kapatid, baka hindi natin nakikita, meron ding something sa atin na kinakailangang baguhin ng Panginoon eh. 'Di ba? So pag pinag-pray natin, halimbawa kung meron tayong kung sa anak natin, yung relationship natin sa anak natin, wag lang yung anak natin ang palagi natin pag-pray, Lord, please baguhin mo yung anak ko. Para po maging maayos na yung samahan naming mag-ina or mag-ama. Pag-pray natin din sarili natin.
Baka hindi natin alam, di natin namamalayan, meron tayong kinakailangan mabago sa sarili natin. Yun ang wag mawawala. Pero kung paano po yung mismong sasabihin, paano yung magiging approach, I think, Sister Marivic, depende po eh. Depende sa ano eh. Depende doon sa pinagdaraanan ng anak ninyo. Depende doon sa ano yung status ng relationship ninyo. Kasi ito hindi maiiwasan din eh, mga kapatid. Kung halimbawa, dahil sa mga pagkakamaling nagawa natin noon, especially bago pa natin nakilala ang ating Panginoon, ay maaaring yun yung naging dahilan kung bakit sabihin na natin, hindi naging maganda ang, parang nabawasan sabihin na natin yung mataas yung respeto o yung mataas sa pagtingin sa atin ng mga anak natin. Di ba? Depende talaga sa sitwasyon eh. Di ba? Ngayon, kung ganun ang nangyari, halimbawa, kasi iniisip ko lang mga kapatid, may mga pagkakataon, parang bumabalik lang sa akin, yung mga na-observe ko. Na halimbawa, yung ama, sugarol, lasenggo, maraming bisyo. Kaya yung mga anak napalayo ang loob kasi nawala yung respeto sa tatay nila kasi nakita nila parang imbis na yung mga resources ginagamit para sa pamilya, ginagamit para sa bisyo. Kaya ang nangyari, nagkaroon ng malawak na gap between children and yung tatay. Kaya nung yung tatay, kinakailangan maayos yung kanyang relationship doon sa mga anak niya, hirap na hirap na. Pero mga kapatid, ito, based doon sa personal na acquaintance ko, yung anak, kahit na anong sama ng loob niya doon sa kanyang ama, dahil siya ay nakakilala sa ating Panginoon, alam niyo mga kapatid, sineshare niya yung burden, she's sharing the burden. Kasi yung tatay niya ngayon may sakit, may cancer, parang terminal na nga yata eh. Pero kinakailangan ng palliative care. Mga kapatid, kahit na masama ang loob niya sa tatay niya, mga kapatid, sineshare niya pa rin yung burden. Nandun mga kapatid talaga, yung buhay Kristiyano, yung prayer life, mga kapatid, napaka-importante. Yun ang wag nating wawalain. Eventually, mga kapatid, ang Panginoon ang gagawa ng paraan para maayos yung broken relationship sa pagitan ng magulang at ng anak. Yun po ang wag nating wawalain. Amen? Palakpakan po natin ating Panginoon. In the interest of time, tayo po lahat ay tumayo, mga kapatid. At tayo po ay mananalangin sa pagtatapos ng ating Sunday School. At para po sa ating ibibigay ng mga kaloob para po sa Sunday School. Thank you, Jesus.